ito magandang pag-usapan. Itong panukalang pambansang budget for 2027. Para ho tayo makakuha po ng kanila pong pangitain dito, baby girl, please introduce itong ating panauhin ngayon pong Monday morning. Mga kapatid, sa mga nakatutok nga sa atin sa oras na 9:21, kamakailan nga lang po, nag-anunsyo na no, kung magkano yung request for the 2027 budget. 6% increase po ito. Ito yung sinasabi ng Department of Budget and Management. Ngayon, ang tanong natin dito sa ating makakausap, anong reaksyon niya dito sa lumaki na budget for next year? Ito ba'y kakayanin nating pag-ambag-ambagan? Kausapin po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Sunny Africa. Magandang umaga po, Sir Sunny. Ay, magandang po, sir, Yes po. Sir, medyo may problem lang po dun sa inyo pong line. Parang nagpuputol-putol po kayo. Paayos lang natin, ano? Para malinaw po yung ating ugnayan. Ayan. Ayusin lang natin na mabilis, ano, mga kapatid. Oo. Ito naman kagandahan ng online dahil kailangan natin ng magpapaliwanag nito pong budget natin for next year. May post din po ha na nilagay itong si Sir Sunny Africa sa kanyang Facebook page. Sinasabi nga niya, yung tungkol doon sa GDP growth and yung kaugnayan nito for the proposed 2027 budget. So mamaya, hingin po natin ang kanyang reaksyon. Paano ba niya tinitignan itong proposed na 7.2 trillion pesos national budget for 2027? Sir Sunny, nandiyan na po ba kayo? ba? Naku, ayun lang. O, hindi pa rin po tawagan natin. Oo, nga, sa telepono. nagpuputol-putol ang Oo. ating linya. Naku, sayang naman ito pakakataon na ito. 9:22 na po ang ating oras ngayon. Yung impeachment ni VP Sara, sinasabi na aabot daw po ng 8 months. O, hanggang 2027 next year. Sandali lang. Ba't naman? Alam niyo ba- alam niyo ako sa akin lang ito. Bakit ganong katagal ang sinasabi nitong si Ginoong Gatchalian na baka daw abutin ng ganon. Kaya nga, in fairness naman daw, gusto nilang magkasundo yung dalawang panig para mas mapabilis yung proseso. Kailangan natin ng proseso, kailangan po natin ng due process, pero kapag sobrang tagal nito, this will drag our economy down. Kasi yung political uncertainty na ngayon nga po ay meron na sa bansang ito. Kapag po magkatagal-tagal niyan, lalo pong makakaapekto yan sa confidence ng ating mga negosyante. Di ho ba? Kaya kung maaari nga po, magkaroon po dito ng pagkakataon na gawin po ng kung maaari nga araw-araw na. Hanggang Sabado kung pwede, please. Di ho ba? O sige, balikan natin si Ginoong Sunny Africa. Sandali lang. Sige, habang inaayos pa itong linyang ito, samantalahin ko ito pagkakataon. Sige. Meron pong, okay na ba tayo? Kasi didiretsuhin ko na ito ha. Naku, nakakahiya naman kay Sir Sunny. Nasaan ba ang problema? Nasa sa atin o nasa linya? Na kay Sir Sunny. Kay Sir Sunny, Oo. ang problema ng linya. Ano ba ang kanyang internet provider? Huwag na baka mapahamak pa tayo. Papalitan mo. Sige, ituloy mo yan. Ito. Meron ba tayong commercial? Importante yan. Ito lang ha, sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ewan ko lang po kung sang-ayon po kayo dito po sa aking kaisipan na ito. Kasi nga, may listahan na po sila ng mga iimbitahan ng mga testigo, and then yung testigo po ng prosecution, testigo po ng depensa. Alright. Ngayon po, meron silang gustong imbitahin ng prosecution. Sino to? Yung dati pong, yung sheriff diyan sa Davao City. Ito ho yung sheriff na sheriff na sinuntok ni VP Sara when she was mayor. Alright. Nangyari po ito, matagal na ito, July po ito. Well, July nga, actually, I think July 1 ba ito? July 2 ng 2011. Alright. Ngayon pa lang po, nagsasabi na itong si attorney, si sheriff, na huwag siyang idamay. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya po sa kanyang post, public announcement. Please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory.
So malinaw na siya po'y hindi pupunta kung Ayaw sakali niya, mang ayaw niya. ipatawag. Oo. Yun na akong idamay dyan. Mm. Okay, well, ako ginagalang ko naman po itong mga taong ito kasi matatalino yan, alam na ho nila ang tama at mali, may discernment na po sila, di po ba? Pero sa puntong ito, sa akin lang ito naman ha, ewan ko lang kung makakatulong sa prosecution talaga ito, sa inyong pagpipilit dyan. Ang sinasabi po nitong sila Congressman Joel Chua at saka ng kanilang spokesperson, basahin mo lang ito, no? Itong quote dito. Kung bakit ba nila gustong imbitahan itong si Sheriff. Oo, eto, basahin mo nga itong quote dito kay Ginoong Joel Chua at kay Ginoong Benjamin Tolosa, yung kanilang spokesperson, Okay, unahin po natin yung sinabi ni Joel Chua. ni Congressman. Well, hindi naman yung kaso niya nung 2011 ang pag-uusapan dito eh. Kung hindi yung ugali o yung pagiging bayolente ng ating vice-presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Yan nga po ay galing kay House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Samantala, ito naman po ang sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa, ang House Impeachment Trial Legal Spokesperson. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral patterns, to establish the propensity of a person to resort to violence, Alright. for example. So kumbaga po, gagawing testigo ito para daw po doon sa pag-establish nila sa pag-uugali ng Vice Presidente at pagiging umano ay bayolente. Ito lang sa akin dito. Again, ito lang po naman po ay sarili ko lang opinion. Ngayon, mga kapatid, wag natin din pong itatanggi na ito pong impeachment na ito na panonoorin nating lahat. Ang isa po sa mga dito ay kumbaga ang contest din dito ay yung public perception, di ba? Yung pong publiko, yung kanila pong pananaw, yung kanila pong kaisipan. Kasi yan po ay malaking bagay sa magiging desisyon ng mga judges, senator judges, kasi nga po ito po ay kumbaga usapin din pong politikal itong prosesong ito. Yung impluensya ng taong bayan. Sabihin na po natin, girl, na talaga namang bawal, hindi tama, labag sa batas, ang pananakit sa kapwa, lalo na itong pisikal na pananakit sa kapwa, labag po yan sa batas, bawal na bawal po yan, hindi dapat yan tinutularan, hindi dapat ginagawa yan. Pero sa akin po dito, kung ito po'y isasalang ng prosecution sa impeachment trial, baka sa halip po na ito'y makatulong sa kanila, makatulong pa ito kay VP Sara. Sa anong kadahilanan? Sandali lang ha. Kasi kung haharap itong si Sheriff Abby Andres at pauupuin sa witness stand at dadaan sa cross-examination, kung ako si Attorney Fortun, matutuwa pa ako dito na iharap. Bakit? Kasi tatanungin ko si Sheriff Sheriff, balikan lang natin yung nangyari. Ba't ka ba sinuntok ni VP Sara? Napanood namin sa TV. Ba't ka sinuntok? Kasi si VP Sara, mayor that time, naku, puputulin ito. Wag na. Gagamitin Huwag mo ito. ituloy. Gagamitin eh. Magagamit ka na namang content eh. Gagamitin ito sa kanilang content. Wag na. Oo. O kaya putol-putulin mo para mahirapan sila i-edit. Tuloy ko ba to? Sige, tuloy mo para maintindihan. Baka nakikinig yung ating mga house prosecutors eh. Baka sakaling, di ba, Oo. sundin nila ang advice mo. So, pwedeng maging Kasi- pabor pa kay VP Sara ito. Yes, Oo. Bakit? Ano ba motive? Ulitin ko mali Mali ang pananakit ng kapwa. Correct. Pero ano ba pinanggagalingan din? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yon ay nag-execute ng demolition sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan eh. Ngayon
Ako, puputulin to. Yeah. Medyo ano mo. Na Ito. ninyong lahat. Tuloy. So, ngayon, naghahanda na sila. Gaya po ng ilang pong mga eksena sa mga demolition, naghahanda na Oo. yung mga nakatira doon. Oo. Ilang pamilya yon Oo. na demolish. Oo. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, namagitan itong si Mayora. At Mayora sinabi Sara. dun sa sheriff na, Sheriff, wag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami nakiusap. 2 oras. Oo, nakikiusap. Oo, para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Oh, before pa yan, sinabi na yan, wag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa eh. Meron pa siyang ilang mga maitang ulo. Eh, nung nalaman ni Mayora na dinedemolish, pinuntahan doon. Pinuntahan. Ay nako, gagamitin to. Sigurado Hindi. ako. Gagamitin ito. Oo. Pagpunta, o di So, pinuntahan. pagpunta doon, Pinuntahan ni Mayora. Mayora oo, Sara. Oo. So, nanggigigil, pagdating doon, talika dito, sinapak. Kitang-kita po yan. Not once, not twice. Okay? So Nagka-black ngayon, eye ba? yan, sige, ganyan rin. Oo. Nagka-black eye. So, yes, Nagka-black eye. na-hospital. Na-hospital Ang siya. lakas kaya. Malakas. Oo. Ang tindi ni Kaya mga VP kapatid, Sara, ano ang punto ko dito? O sige. So, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na bakit ba nagawa ng tao? Ipinagtatanggol ang mga mahihirap. Yan. Ipinagtatanggol ang inaapi. Kahit na sino pang lingkod Hero. bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa pagtatanggol sa mahihirap. Nakita mo ninyo? Hero, ano? Hero. Eh, hindi ba kung ikaw sa prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta ron ng diskusyon? Oo nga. Hindi ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Bati na ba sila So, ngayon? kuha ka na lang ng psychologist perhaps. Oo, na Diba? pwede mag-explain O, nun. subject matter expert. Pero yung pupunta ka pa, ipahaharap mo pa itong sinapak para lang balikan yung kwento na, uulitin ko, masama manakit ha, pero lalong yung mga masa, lalo na ho yung mga, alam nyo na ibig ko sabihin, yan ang gusto namin leader. Yan! Yung pagtatanggol kami. Nakita mo si Digong, sampalin mo. Oo, Di ba yan. doon siya sumikat? Oo. Di ba doon siya napalapit daw sa masa? Naman. O kapag ikay kinutungan sa naiya, sampalin mo. Correct. O, di ho ba? Oo. You know what I'm saying? Sampalin. So, Yan. gagamitin ito, sigurado ako. Pero ito ho, di ba? Sa akin lang. Huwag nyo nang ipilit yan. Para lang po naman sa akin ito. Kasi baka mag-backfire. Magamit tuloy para yung mga tao lalo siyang kampihan at sabihin na yan ang gusto naming leader, nakahandang ipagtanggol ang mga naaapi. Naging hero Ay, pa, di ba? no? Babalik sa Anyway, kanila. eto na po. Napag-isip-isip na daw nila ngayon. Baka daw hindi na nila ipilit ipatawag. Mama, do you agree? Tama! Oo, kung yun ang dahilan. Pero bati na ba sila ngayon ni Sheriff? Nino? Si VP Sara at si Sheriff. Okay na sila? Si Sheriff? Oo, si... Hindi, nagdemanda si Sheriff ha. Oo, pero hindi. I mean, okay na ba? Hindi Kamusta ko alam, hindi kami nagdemanda? close eh. Oo. Pero sinasabi ko lang ito. Tama yung punto mo. Correct. Naisip nyo? Oo. Di ba? Oh, ang dami ho niyong pwedeng tawagan. Wag na ho ninyong ibalik pa yan. Pwede nilang tawagin yung, ano ba, sino pa bang iba pwedeng Kasi tawagin? kung ako yung haharap doon, sabihin ko, gagawin ko ulit yan kung kinakailangan. Ba? Ako ninyo. Oo. Yan ang Correct. gusto naming leader. Yan iboboto namin. Maaasahan, ipagtatanggol kami, yung mananapak sa oras ng pangangailangan. Hindi kasi, di ba? Okay, ito na. Baka masapang tayo, Sir Sunny. Sir Sunny, good morning po. Okay na kaya linya natin? Sir Sunny, good morning again. Gandang umaga. Mas okay na ba? Sorry. Sobrang ganda na po ng Okay, linya. go, Maraming go. salamat. Sige, Sir Sunny, ito po para makuha namin ang buong paliwanag nyo dito. Una muna, may proposal na po for 2027 budget. Ang tinitignan po ay 7.2 trillion pesos. Ano po ang reaction nyo dito? Well, sa pangkalahatan, mahalata na tinitipid ng gobyerno yung budget for 2027. Kasi yung sinasabi nilang 6% increase na yan, actually kalahati lang yan ng annual na budget increase ng about 11% mula 1987. So basically,
nagtitipid sila at ang pinakatanong namin, anong talagang titipirin nila? Kasi ang track record ng gobyerno, hindi ever tinitipid ang pambayad sa utang, hindi ever tinitipid ang pork barrel. Ang titipid talaga nila yung serbisyo para sa karaniwang Pilipino. Kaya para sa amin yung 6% na yan ay napakaliit na paglaki ng budget. Kung katwiran nila kasi walang kita, ba't nila binabawasan ng sa mga malalaking kumpanya at mayayaman? So sa amin, yung paghihigpit na yan ay mararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Nagipit na ngayon at siguradong pagpasok ng 2027 ay lalo maghihirap. So Okay. hindi siya budget para sa mamamayan. Oo, yun nga po no, pag pinakinggan natin sa pangkalahatan para sa mga nakikinig sa atin ngayon, 7.2 trillion pesos, pag inisip mo, uy, ang laki. Pero 6% increase, mas maganda maipaliwanag nyo po, nakita namin yung post ninyo, ang sinasabi nyo nga po dito, hindi ito magbibigay ng sapat na stimulus, una, for the economy, tas kanina binabanggit nyo po na mararamdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino na umaasa halimbawa sa ayuda. Bakit po? Tsaka, Sige, explain nyo. Maging yung iba pang serbisyo na kinakailangan ng mga kababayan natin. Well, unang-una, ang nakakatawa dyan, yung 6% increase na yan ang inflation, yan ang tansyang inflation for 2026. Kaya actually, even yung buong halaga ng 6% increase na yan, kakainin ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So kumbaga yung netong dagdag, actually wala. So sa amin, ano yan, magmula tayo doon na malinaw, hindi lumalaki yung budget, pati 6% increase, mauubos yan ng inflation. Ang tanong, dun sa meron ngang budget na parang ganda nga pakinggan, over 7 trillion, ano yung paglalaanan ng pondo? At ang sigurado dyan, mas malaking pondong ibibigay ngayon kaysa darating na taon sa utang. Sa ngayon nga, ang bayad sa utang sa interest at principal, may higit 2 trilyong piso for 2025. Nitong unang 5 buwan ng 2026, nasa 1.2 trillion na ang ginastos natin sa bayad utang. So dahil automatically appropriated yan, sigurado malaking bahagi ng sinasabing over 7 trillion budget next year ay uubusin ng pambayad utang. So ang next tanong diyan, dun sa natitira, pagkatapos siguraduhin na babayaran yung mga nagpautang sa atin, magkano yung matitira para dun sa kalusugan, para sa edukasyon, at lalong-lalo na para sa suporta at ayuda sa panuhan ng kagipitan. At tingin namin, kung titignan yung track record ng pamahalaan, halos sigurado kami na yung budget sa health ay babawasan. Lumaki lang naman yan kasi inubliga silang ibalik yung 60 billion na kinuha nila. So kaya lang lumaki nitong 2026. Yung usapin ng ayuda, oo nga, palagay maraming nagreklamo, ba't binibigyan ng ayuda yung mahirap, lalo kayo na malapit ng halalan. Para sa amin, kailangan talagang magbigay ng ayuda, pero nasa about 350 billion lamang for 2026 yan. So sigurado mababawasan yan. All the more, yung usapin ng pagkain, yung suporta sa agrikultura, actually, hindi pa umaabot ng 4% yata ng pambansang budget yung binibigay sa agrikultura. So magtataka tayo hindi lang sa kahirapan sa kanayunan, pati yung mahal ng pagkain, mararamdaman actually yung hindi pagbibigay sa suporta sa agrikultura, hindi lang magasaka mga isda na maraming tinamaan ng oil price shock, mararamdaman din ng mga karaniwang consumer na mahal na pagkain. So sa madaling salita, hindi magiging sapat para sa pangangailangan ng iba't ibang sektor, nabanggit niyo po yung magsasaka, yung health, para dun sa budget, kasi nararamdaman nyo na halos bulto nun mapupunta po sa pambayad utang. Sir Sunny, meron po kayong binabanggit dito sa post nyo, sinasabi nyo, ang Pangulong Marcos Jr. ang posibleng mag-iwan ng pinakamalaking drop sa GDP growth. Para lang po sa mga nakikinig at nanonood sa atin, mabilis sa paliwanag lang ano yung GDP para po maintindihan nila at kung bakit si Pangulong Marcos Jr. compared dun sa mga naunang presidente ang posibleng mag-iwan nga nitong pinakamalaking drop sa GDP growth natin mula po na magsimula siya sa kanyang termino. Okay. Yung karaniwang ginagamit ng gobyerno para sukatin ang paglago ng ekonomiya ay yung tinatawag na GDP. Sinusukat nito yung halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na bibili sa isang taon. Sa ganung klaseng pagsusuma, hindi kami sang-ayon na pag-unlad yan, pero sa ganung klaseng pagsusuma, si Pangulong Aquino, si Pinoy, pumasok siya 7.3%, bumaba ng about 1 percentage point to 6.3 nung nagtapos siya. Si Pangulong Duterte, kahit na tumama yung pandemya, pumasok siya, may 7.1% growth siya,
umalis siya 5.3%. Pero ang grabe talaga dito kay Pangulo Marcos, 7.6% ang namana niyang growth. Sa kasalukuyang estimate ngayon, 4% na lang. So yung 3.6 percentage point na pagbagsak, yan ay pinakamalaking pagbagsak sa loob ng isang administrasyon sa at least sa nakaraang 3 administrasyon. Hindi pa nga tapos yung termino ni Pangulong Marcos. So even as it is right now, even yung sa official na tansya ng gobyerno na 4% growth lamang sa dati na taon, pinakamalaking pagbagsak na paghina ng ekonomiya sa ilalim ni Pangulong Marcos. At tingin namin, hindi pwedeng sisihin yan sa oil price shock o sa corruption kasi nasa kami naman yan ng gobyerno kung paano gagamitin halimbawa yung 7 trillion pesos. Kung gamitin man ng wasto, kung lakihan pa yung paggastos ng gobyerno batay sa pagsisingil ng tamang buwis, lalo na sa mga may kaya, mas mahigit pa sana yung paglago ng ekonomiya kumpara sa mga nakaraang administrasyon. So sa madaling salita, pagpasok niya, mataas yung ekonomiya, siya ang presidente na bago po matapos yung termino, siya yung may pinakamababang GDP growth. Sabi niyo hindi pwede isisi sa oil shock. So ano pong factors nito? Saan natin po pwedeng isisi ito? Well, sa pangkalahatan, may dalawa namang salik sa pagbagsak ng ekonomiya. Una, may pangkalahatang salik, yung mahabang kapabayaan, mahabang panahon na pinabayaan ng agrikultura at Pilipinong industriya. So parang force of gravity yan, nakahatak pababa yan. Pero, bagamat may ganong klaseng pangmatagalang hatak pababa doon sa ekonomiya dahil sa kapabayaan sa pagsuporta sa agriculture industriya, may kagyat na epekto syempre yung corruption, yung flood control scandals, at yung nangyari sa gitnang silangan. Pero para sa amin, kung meron kang halimbawa 7.5 trillion pesos sa isang taon, sapat yan na imobilisa mo para iangat yung ekonomiya. So yung pinakamalaking kasalanan ni Pangulong Marcos ngayon sa lahat ng kapangyarihan, otoridad, rekurso na meron ng pamahalaan, dahil hindi naman talaga binigyan pansin yung pag-angat ng agrikultura industriya. At sa totoo lang, kahit na may issue about may pasabog siya noong nakarang taon sa mahiya naman kayo, hindi naman yung nirehanda yung pork barrel yung Office of the President at yung Secretary of Budget and Management, sila man nasa pinakatuktok ng pork barrel system, nakalusot sila. So para sa amin, yung main accountability ni Pangulo Marcos, yes, andun yung long-term na problema, pero nasa poder ka, may hawak ng trillion-trillion piso, nasa iyong kapangyarihan na iwasto yung matagalan ng problema kung papanatilihin mo yung pagprotekta sa pork barrel system, whether sa House of Representatives o sa Senado o sa sariling mga ahensya na hawak niya, part siya ng problema doon. Hindi niya na ito mahahabol bago po siya umalis ng termino? Pwede pa naman. Oo. Yung tawa ni Sir Sunny nung tinanong ko yun, ano? Baka pwede niya pahabulin in 2 years. Kaya pa po ba yun? It's never too late. Napakamapangyarihan ng presidente. In the same way na kaya niya immobilisa yung kanyang rekurso para harangin ang impeachment complaint sa House of Representatives, in the same way na sigurado pinapagalaw niya ang kanyang mga galamay dito sa darating na impeachment trial, may poder naman siya. So ang punto dyan, yung hawak mo halimbawa ng pambansang budget, kung babalik sa pinag-usapan natin, yung 7.2 trillion na budget ngayon, nasa kamay niya yun Executive's President's budget ang isisumiti sa Kongreso pagbukas ng SONA. So para sa amin, ang tanong, hindi pwede sabihin wala akong magagawa, minano ko to dahil sa external na salik. Meron ko ng 7.2 trillion pesos yan, paano mo gagamitin yan? At sigurado kami, nandiyan pa rin ng pork barrel, lalo na yung pagbagsak ng kanyang mga performance ratings, diba? Record low na para sa kanya. Sigurado ang tanong niya ngayon, paano preservehin yung kanyang poder, yung kanyang pamilya, sa susunod na administrasyon. Pero yun ba yung dapat ginagawa ng presidente? Para sa amin, yung presidente, yung poder ng Malacanang, yung malaking trilyon-trilyon pisong budget, sana ginagamit para sa interes ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung pagsalba ng sarili or pagprotekta ng iyong poder pagkatapos sa susunod na administrasyon. So, for the 2027 budget, kung sinasabi niyo po matagal na pabayaan yung industriya ng agrikultura, dapat dun sa 2027 budget, makita natin paglaanan po talaga ng husto ang agriculture sector. Sa amin, at sigurado kami, historically, hindi lumalagpas ng 5% ng pambansang budget sa agrikultura kahit na higit kumulang 20% ng populasyon ay nagtatrabaho sa agrikultura.
Siguradong hindi yan lalagpas ng 5%. At huwag tayo magtaka kung bakit mahal pa rin ng pagkain sa mga dating na taon kasi hindi binibigyan ng support. Hindi, yung munang pagkain naman hindi magmumula sa langit. Yung ulan galing sa langit. Pero yung paghuhubog, pagpupundar ng produktibong agrikultura, kailangan ng pakikilan ng gobyerno. At kaya sa amin napakalaga yung budget, doon makikita ng priorities ng gobyerno. At garantisado, makita sa 2027 budget, ang laki ng priority sa pagbayad utang. Garantisado makita natin, ang laki pa rin ng priority sa mga port barrel infrastructure projects. At garantisado, yung kinakailangan na support sa agrikultura, kalusugan, edukasyon, even ayuda na kailangan naman sa paglang kagipitan, halos siguro, hindi halos. Sigurado kami hindi siya mabibigyan ng sapat sa pansin. Kung hindi pakinggan ng Pangulong Marcos Jr. ang sinasabi niyo po ngayon, yung sinasabi niyo na posibleng lowest in 15 years, yung 4% growth, anong posible pong mangyari sa ekonomiya natin? Ay, halos, sigurado na yon. Sigurado humihina ng ekonomiya. Yung historical record ng economic growth ng Pilipinas mula nung pagkatapos ng World War II, average 5% lamang. So, ang nangyayari lang ngayon, pagkatapos ng higit kumulang iskalating dekada na paipon yung utang ng gobyerno para ginagastos, para nga palaki pabilisin economic growth, dahil nasagad na yung kaya niyang utangin, dahil ayaw niya magdagdag ng buwis sa mga mayayaman, malaking kumpanya, siguradong hindi niya maiaangat yung economic growth at ang pinakamakakaramdam ng pagbago ng economic growth, yung mga ordinaryong Pilipino. Kulang ang trabaho, kulang ang kita, at actually, pagmahal ng presyo ng bilihin. At sinasabi nakakalungkot, hindi naman apektado yung mga bilyonaryo at yung trilyonaryo natin. Ang apektado sa pagbago ng ekonomiya, yung ordinaryong Pilipino. At hindi yun tama. Ayun na nga. So kung nahihirapan na po ngayon ang mga ordinaryong manggagawa, mas pa in the coming months. Oo. Ay, tsaka ito, nasa datos naman to. Sa kasagsagan ng economic growth ng Pilipinas mula ng about 2010, alam nyo ba, dumami pa ang bilang ng mahirap kung pagbabatayin natin ng social weather station. So, ang punto namin dito, sa nakaraang sa kalahating dekada na sinasabing mabilis ang economic growth ng Pilipinas, dumami ang bilang ng mahirap, lumaki ang poverty incidence natin ayon sa self-rated poverty ng SWS. So, kung sa panahon ng mabilis ang economic growth, dehato ordinaryong Pilipino, nakatakot. Ano pa kaya ngayon na grabe yung pagbagsak, grabe yung pagbagal. At yan, hindi nakikita, hindi natin nakikita yung pagresponde sa ganyang sitwasyon sa 2027 budget. At yun ang nakakabahala dito. Ito ngayon paano na kailangan gumastos ng gobyerno para iangat ang agrikultura, mas murang pagkain, magika ng trabaho. Pero ito yung paano titipid siya. So, kumbaga, kasalanan na ng administrasyon niya na nakita niya yung problema, nabasa namin ng budget memorandum, sinabi niya, itong mga problema kinakaharap ng pandemya ekonomiya ng Pilipinas. Kung ang pambungad niya, problema, bakit sa kaduluduluhan, sinasabi niya, ay, magtitipid kami kasi ito yung nakita namin solusyon. Medyo, hindi lang po connect the dots, parang hindi nagawa 1+1. Maraming salamat po, Sir Sunny, sa mabilis na paliwanag ukol po dito. For sure naman makakausap namin kayo in the coming days pag nagsimula na po itong budget deliberations. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Ingat po. Thank you. Ang Executive Director nga po ng Ibon Foundation, Sir Sunny Africa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.